At eto yung part 2 ng video, talaga naman napakaganda ng panahon. Ang sarap maging bata, enjoy na enjoy si SS sa paglalaro sa beach. Eto yung mga simpleng bagay na gustong gusto kong gawin nung mga bata pa ako. Ay, sobrang sarap sa feeling na nag-e-enjoy ang anak mo sa paligid. Napakalinis. Sige lang anak, tuloy ang laro. Mamaya ako naman ang mag-e-enjoy. 9:30 AM kami umalis sa bahay at ngayon nakarating kami ng 12:30, so halos mga 3 oras din ang biyahe namin para lang makapunta rito, pero sulit na sulit naman talaga. May nagtanong nga pala sa akin anong kurso ang kinuha ko dito sa Australia. Ang kinuha ko nga pala ay Information of Technology sa bachelor's degree. Syempre sulit naman in the long run. Ngayon pa nga lang estudyante ako, ang dami na namin mga nagagawa. How much more pag naging Australian citizen pa o PR ako dito. Tinuturuan ko nga lumapit si SS dun sa mga bata para makalapit din ako, char. Anak, huwag mo pa halatang mahirap lang tayo. Yung bakit more panggawa ng sandcastle, naka trick or treat pa oh. At syempre, pagkatapos na sa mga mami, pupunta naman tayo sa mga dalaga. Ay, ganito nga pala mag-sunbathing yung mga puti at hindi sila nagsusuot ng pantaas. Kung makikita nyo naman, nakalis yung mga pantaas nila. At syempre, meron din naman mga nakabrakay talaga. Intay nyo ako dyan mamaya talaga naman. Gusto ko nang umuwi pero ayaw pa ng anak ko. Lahat ng sigal ay binubugaw niya. Paano ka nga naman makakahindi kung nakikita mo enjoy na enjoy siya? Ang mga beach nga pala dito sa Australia ay hindi kailangan ng entrance katulad sa atin sa Pilipinas at hindi mo rin kailangan magbayad ng cottage. Oh, di ba? Pwede ka mag soul searching ng tipid-tipid lang. Ang ganda ng view mo, no? Tapos libre mo lang nakukuha. Ang sarap. 2 oras na nga pala kaming nasa beach at ayaw pa rin magpaawat. Ayaw pa rin umuwi ng anak ko. Ay, takbo ng takbo. Anak, dalian mo maglaro. Gusto ko na magpunta sa kabila, char. Nakita namin yung mga babae tumatawid dito. Mga te, baka malaglag kayo dyan. Ay, ang lalaki ng alon. Pagkatapos nga maglaro ni SS sa buhanginan ay nag-swimming naman siya. Mababaw lang to at saktong-sakto lang sa kanya para hindi siya malunod. Enjoy na naman talaga ang anak ko sa init. Pagkatapos nito, sunburn tayong dalawa sigurado. Sa awa ng Diyos, napaahon ko rin. Ito nga pala yung itsura ng mga cottage dito. Again, libre lang yan, walang bayad. Kaya pwedeng enjoyin kahit na anong oras at kahit hanggang anong oras. Usually, ang kasama ng mga bata dito ay mga nanay nila. Pero iba yung sa akin, ang kasama ni SS ay tatay. Binihisan ko na nga at sunog na ang balat ng anak ko. Nalimutan kasi na yung magdala ng sunblock. Nalimutan ko yung sunblock pero yung salamin ko hindi. At ayan, nilagay ko na sa plastic lahat ng mga basa niya. Tapos, shampooan ko na siya, nalagyan ng lotion, dadamitan ko na. Sa mga oras na to ay nag-iisip ako kung saan ko lang kaya ilalagay yung mga gamit namin. Sobrang dami kasi hindi ko naman pwedeng bitbitin lahat. So, naisipan kong ilagay na lang lahat ng yon sa stroller kahit magmukha kaming homeless dalawa. At eto ang naging resulta. Hindi nga ako nagkamali, nagmukha kaming homeless dalawa. Naglakad na nga kami sa isang parte ng beach kung saan puro nagsasunbathing ang mga nandito. Wala akong masabi, sobrang ganda. Makikita mo lang tong gantong beach sa Boracay, Cebu, mga ganyan. Pero sa Laguna, wala. Ang total expense nga pala namin dito ay nagkakahalaga lang ng $7. I-times nyo lang sa 35 or 37 kasi ang hirap mag-compute. O diba, $7 lang. Tapos dala ka lang ng snacks para may pangkain kayo, magbaon ka ng tubig, sarap na kami. Ganyan kami mga mahihirap dito. At ayan na, nakikita ko na ang lalaki ng alon. Kita nyo ba, anak? Isang ikot lang tayo. Gusto ko lang ipakita sa iyo yung mga magagandang view dito at alon bago tayo umuwi. Minsan lang kami lumabas, lalo na at makapag-beach. Kaya naman gusto naming sulitin talaga tong araw na to. Kasi naman, malapit na ang winter. So, ibig sabihin, hindi na advisable ang beach. At ibig sabihin nun, malapit na ang pumasok. May nagtanong nga din pala sa akin kung paano ako nakapunta dito sa Australia. Sa madaling salita, nanghiram ako, tapos nagbenta ako ng mga alagang hayop. At ayan na yung bunga ng pagbebenta ko, char. Bago ka nga makapunta dito ay kailangan mo munang mag-enroll sa isang school or university. Tapos ay kailangan mo magbigay ng down payment. Ang naalala ko, ang down payment ko noon ay nasa $8,000 o nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Pagkaraan ng isang buwan ay kailangan mo naman i-full payment ang tuition mo. Nagkakahalaga yon ng mga $12,000 or $12,500. At ayan, finally, nakauwi na nga mga homeless. Mula dito sa bus stop ay kailangan mo na yung maglakad ng mga 8 minutes or 9 minutes para makauwi sa bahay. At syempre, nakauwi na nga kami sa bahay pagkatapos ng mahabang biyahe, mahabang laruan ay bagsak nga ang anak ko. Salamat sa inyong lahat. I love you. Salamat suporta.